second day ng aming US tour family. Okay. So hindi na ako nakapag-vlog to end the first day kasi nga sobrang pagod. So yun nga, nagpunta kami ng tawag dito, outlet. So we didn't expect na open pala yung ano nila, yung store. Yung akala namin yung outlet na isang malaking mall siya, tapos nadudun na sa loob yung mga store. Pero yung pa pala yung design ng outlet na yun is para siyang, ano nga pangalan doon sa Edmonton? South Commons sa Edmonton, yung hiwa-hiwalay siya, tapos lalakarin mo siya. So, napakalamig. Hindi naman ubod ng lamig, but it's -1 or 2. Eh, naka-hoodie lang ako, yung mga anak ko. So, the price is okay. Kung i-convert mo siya, it's almost the same lang siya. Wala, it's not a big difference talaga. So, magkakatalo lang kasi sa tax. Yung 6% ba tax dito? Oh, so yun, malaking bagay yun. Kasi kung i-ano mo rin, it's almost the same the price in Canada. Nagpunta rin kami ng Target just to see kung ano yung Target na yun. Kasi syempre, very popular yan sa US, yung Target. It's like a small... Nabili lang namin sa Target is water, which we need. Chips, konting chips. And Starbucks. And yung Starbucks na gusto nilang inumin. And then after that, kumain kami ng dinner sa Chick-fil-A. So, yun daw, dapat daw, bago pumunta ka daw ng US, dapat makakain ka daw doon. So, we ended up our dinner sa Chick-fil-A. The food is kaso hindi ko lang gusto yung fries kasi masyadong maasim, maalat-alat yung yung pagkakal. Ha? Iba lang yung lasa. Ewan ko lang, hindi ko trip yung fries nila. That's good. Ayun, today pumunta kami ng St. Paul Cathedral. So yun nga, according to yun daw ang pinakamalaking cathedral sa North America. And after that, we go to Mall of America. So kailangan namin agahan kasi peak season ngayon. Malamang maraming tao pupunta doon. So kailangan namin nadaanan namin yung nagpunta kami ng outlet mall, yung Mall of America. Nakita namin kung gaano kalaki traffic. Ayun. So kailangan namin maging maaga, at least kahit hindi pa bukas ang mall, nakapark na kami ng maayos. Yung kasi importante yung parking. Ayun, yun muna yung gagawin namin for our second day here. Yun ang gagawin namin. Medyo nag-snow ngayon, but according sa forecast, mamaya naman is wala naman siya. Papakita ko lang. Ayan, nag-snow siya. So that's okay. Kaya pa naman. Normal. Kung dadrive ka kung galing kang UAE, Abu Dhabi, Dubai, this most probably mamimiss mo mag-drive. Yeah, snow. Daddy, there's snow. So, it's Christmas. yung vibe niya, ang Minnesota, ang vibe niya is parang Dubai feel or nagdadrive ka. So kailangan you have to be very careful. Tatandaan mo yung mga direction ng map. Kung saan ka kakaliwa, kakanan. So iba rin yung traffic sign dito. Yung tinatawag natin na sa Canada is four-way, dito is ano nga yun? Nakalimutan ko. Stop, all way. All way. So ibig sabihin ganun rin, four-way lang siya. So full stop ka talaga. Not running stop. Okay? The traffic, it's traffic pero tuloy-tuloy naman siya. Hindi siya yung traffic jam na talagang full stop ka. Tuloy kasi sobrang daming sakyan. So parang feel mo yung Dubai. Yung parang uwi ka galing kang pamasyal ng Dubai, uwi ka ng Abu Dhabi o vice versa. So yun ang yung mga vibe. So ngayon nag-iintay kami, magbe-ready na kami ngayon. It's 6 AM in the morning.
Ako nakapagkape na ako, naaga ako nagising. Actually nagising na ako ng 3 AM, then natulog lang, then nagising ako ng 5. Bumaba ako sa reception to ask for hot water. Hindi pa sila makapag-provide. So tumambay lang ako doon, tapos sabi ng receptionist, gusto mo ng hot water, din tinulungan ako na bigyan. Alas 7 pa yung breakfast. So magre-ready na kami, maliligo, magbibihis. Then breakfast, then diretso na kami ng sasakyan, then going to St. Paul Cathedral. Okay, so depende kung may mass, then we'll attend the mass. Kung hindi naman, so we'll just pray and then we'll go to Mall of America. Ayun, yun muna itinerary namin, then we're gonna share everything. Kasi excited kami sa Mall of America kasi sa mga rides sa mga bata. So we're gonna spend whole day sa MOA. Syempre, it's kailangan namin sulitin yung kung magra-ride sa mga bata, kailangan sulitin talaga. So we're planning kung kukuha kami ng unlimited rides o yung by per ride siya. So depende. Pero kaya mas maganda mas maaga para kasi kung alanganin ka pupunta doon at marami ng tao, baka naman every ride ipipila ka din mauubos yung oras mo. So yun. I just gotta eat, boy. I just gotta eat, boy. Okay, Ma, we're not here for your store. We're here for your amusement. Head west. Dubai Mall. IKEA. Hello, IKEA. Turn left. Then you will arrive at your destination. No, it feels like we are in Clearance. Oops. Look. Mom, remember? And because I was like, I see the roller coaster. Let's go. I just gotta eat, boy. I just gotta eat, boy. So 9:30 pa lang ng morning, nandito na kami. So kagaling lang namin sa church, nagsimba last Sunday Mass for the 2023. So syempre papasalamat tayo sa magandang opportunity na binigay ng Panginoon for this year. And of course, we're so excited for 2024 kasi marami kami mga plans na sana matupad. Pinagdadasal namin yon. So nandito kami to celebrate the wonderful life, wonderful blessings. May mga struggle pero na namin nalagpasan. So ganun din sana rin kayo. So nandito kami sa Mall of America. So excited na yung mga bata. Nag-i-enjoy na sila. So naghihintay lang kami, then bibili kami ng ticket para magamit na namin. Makabili agad kami at magamit at ma-maximize na namin yung nalalabing mga oras
ang stay pala namin dito sa Minnesota. Just got that heat, boy. So I 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 just got that heat, boy. Good morning! Today is January 1, 2024, 2024. It's 9:05 in the morning. So on the way balik na kami ng Winnipeg, Manitoba. So nandito na kami, lampas na kami, almost 3 hours and 12 minutes. Nasa Winnipeg na tayo. So most probably mga 15 to 30 minutes, maximum 1 hour, nasa border na, US-Canada border. So hindi na kami napag-vlog yesterday. Unang-una, nalobat na yung mga phones. And then second, medyo pagod na. So nangyari is, after the ride, kumain kami ng lunch. Tapos after lunch, hindi naman kami agad nag-ride kasi baka naman isuka lang namin yung mga kinain namin dahil sa mga rides. So nag-ikot-ikot muna kami. May mga nakita kami mga gustong bilhin. Bumili kami ng konti. So, yeah, may daughter na nakabili ng glasses. Ako nakabili ng jacket and beanie. So binili ko ay Carhartt. So ito yung mga pangarap kong bilhin. And kasi ito made in US, so mas mura siya compare sa Canada. So katulad nitong jacket na to, kung bibili mo siya sa Amazon, it's 260 Canadian dollars. So kung plus tax pa, so most probably mga 270 to 80 something. Ito nabili ko lang is, ang original price niya is $140 less 25%, mga kulang-kulang $100 siya. Mag-convert mo siya sa Canadian, so mga 120, 130 siya. So mura-mura pa rin siya. Tapos ito, mahal ito sa US, sa Canada, it's $30. Ito palang benin nito. Sa Carhartt mismo na boutique is $10 lang siya. Ang pagkakalam ko lang, may limit lang ang pamimili dito, up to $800. Beyond that is magbabayad ka sa border ng tax and duties, something like that. So hindi naman kami umabot ng
800. Hindi rin kami umabot ng 400. So mga kulang-kulang $200 lang yata na gastos namin pamimili. Sulit yung mga rides. Nag-enjoy yung asawa ko at yung eldest daughter ko kasi sila yung mga extreme mga rides. Itong ano, Lancaster pala to. Lancaster, yeah. Who's driving the bus? Lancaster dito, tapos Tolstoy na doon. Mommy! 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 Yes po. I want to be friends with you. I just got a hit, boy. Happy New Year! How many in the car today? 4. Bring it on the Okay. side here, please. And where does everyone live? Hello! 976 Boyd Avenue, Winnipeg, Oh, Manitoba. did you have a good trip? Yeah, 3 days, 2 nights. Look at that. Yeah. My eye is burning. Ay, you're burning? Just the officer want to see you. If you're handsome, If show you're your face. handsome, That's it. I saw it. And you guys were in the United States for how long? Yes, 3 days, 2 nights. Okay. Yeah. And what is the total dollar value of everything you're bringing back? How much we spent? Around. Just this one, like, Just bought only perfume and this jacket. that's Around, it. around $250 Okay. only. Any alcohol, tobacco in the car? I know, no. Any firearms or weapons in the I vehicle? know. Any changes or repairs to your car while you're in the States? I know, no. Okay, I'll scan these in the computer. I'll be right back. Okay, no worries. This is the swap. Okay, there you go. Thank you so much. Happy New Year too. This is watery. It's not like water. I have a good trip. Okay, switch on the Wi-Fi, the 4G. Daddy, I have a good Well, trip. mamaya na. What's a 4G? Pag Mommy, na. Daddy, I Baka have a makasagap good ng trip. ano. Yes, finally. What do you mean? We're back to Manitoba! What do you mean 4G? The data. Yun na, tinanong lang kung magkano nagastos namin. Kasi pag more than $800 is babayad ka ng tax. Yun lang. Pero pag natsyempohan ka, minsan kasi may mga officer na duda sa mga sagot mo. Yun. Pag natsyempohan kang i-check nila, may mga officer kasi na nag-check talaga. I'm At hindi ka nag-declare, ayun, may fine yun. Mas malaki yung fine. A little longer than a few minutes later. So, dito ko na tatapusin yung vlog ko. So, as usual, naglalaban ako. So, matutulog lang ako and then papasok ako ng evening para mabawi lahat ng nagastos sa States. So, yun lang po. Tatapusin ko lang po ngayon ang aking vlog. At hopefully, masundan pa ulit. And mag-ingat kayo palagi. Happy New Year sa lahat. Maging be kind to everybody. Alagaan ang sarili. Patuloy na alagaan ang pamilya at mga magulang. Spread the positive vibes. Iwasan ang mga negative para magandang pasok ng bagong taon sa inyo. Muli po, kami po ang pamilya na Basilia at maraming pong salamat sa patuloy na panonood nyo po sa aming mga vlog. Magkita muli po tayo sa susunod na videos. Okay po, maraming salamat. Ingat, Happy New Year!